Ready na, sabi ni Rick habang tinitingnan siyang pababa ng hagdan. Mapagkamalan mang nobya kita, hindi ako mapapahiya. Loko mo, todyo niya kahit nasisihan sa didirektang pamumuri ng kinakapatid. Baka nga mag-isip yung iba kung bakit ikaw ang napili kong kapareha. Bakit alangan ba? Iniliyad pa ni Rick ang dibdib at itinasang kwelyo ng polong pinatungan ng kulay itim na tsaleko. Pogi naman ah. Oo na, natatawang sagot niya. Pero sa totoo lang, kung nagkataong hindi tayo magkinakapatid, saka may trabaho na ako, saka wala pa akong liligawan talagang kita. Maganda ka rin naman pala kapag nakaayos eh. Buwang, ani, di naman na-o-offend. Dahil alam niya nagbibiro lang ang kinakapatid. Talagang di tayo magkakaligawan dahil ang dami palang obstacle. No? Already na pala kayo, si Mang Jose. Galing ito sa kusina at kasunod si Aling Lodi. Bis na si Mang Jose dahil ito ang maghahatid sa kanila. Ang Willis jeep nito ang gagamitin. Tayo na daddy, yung kinakapatid mo Rick, bantayan mo. Paalala ni Aling Lodi. Huwag kayong mag-alala ninang. Bantay marinong gagawin ko rito kay Molly. Kumindat ng palim sa kanya si Rick. Pinigil niyang mapabungisngis. Habang sakay ng jeep at tumatakbo rin ang isip ni Molly, dadalo rin kaya si Brylon. Sino ang nakuhang kapareha niya? Isasayaw pa kaya siya kahit noong huling lapitan siya nito ay brinang kaniya. Duda siyang gagawin ni Brylon ang isayaw siya. Mukha kasing nanghiyain niya ito sa library ay parang nahalata niya yung dumidistansya na ito at naging malungkutin at walang palaimik sa kwarto. Dinamdam yatang masyado ang pagkakablang kaniya rito at syempre nalulungkot siya sa bagong pakikitungo sa kanya ngayon ng binata ni hindi na ito inulit gumawa ng parang makalapit sa kanya. Here we are. Mang Jose nang pumarada sa harap ng gate ng Nueva Ecija High School. Marami ng ibang sasakyang nakaparada sa gilid ng daan at nagkakasayahan na sa loob. Malakas ang disco music na pinatugtog at may mga nagsasayawan na sa gitna ng maluwag na compound. Ang mga upuan ay paikot na nakahilera sa paligid. Sa labas ng gate, nagsilip ang nangag-akyat ang mga tagalabas na nanonood. Anong oras ko kayo babalikan? About 11, Daddy. Okay, enjoy yourselves. Inalalayan siya ni Rick pagbaba ng jeep. Pagtingin niya sa may gate ay nabigla siya nang makitang nakatayuroan si Brylon at nakatingin sa kanila. Para itong maiiyak sa lungkot. Bigla'y parang nais ni Molly na bawi ng siko sa pagkakahawak ng kinakapatid. Pero na-check niya ang sarili at taas noong lumakad kasabay nito patungo sa gate ni hindi siya nagpakita ng recognition ng maraanan si Brylon. Pero gustong-gusto niya itong lingon nang malampasan na niya. Pwede ka nang sumayaw sa iba, Kuya Rick. Hey! Gulat at natatawang sabi ni Rick. Anong nangyari sa drama natin? Hindi bali na lang. Matamlay na tugon niya. Wala naman dito yung gay eh. Yung gusto mong pagsilosin. Tumango siya. Hungkag pa rin ang nararamdaman niya. Mahigit isang oras na ang nakararaan mula nang pumasok sila't makihalo sa sayawan. Pero hindi na niya nakikita si Brylon. Naisip niyang hindi na marahil ito pumasok nang makitang may kasama siya. At hindi gano'n ang inaasahan niyang gagawin ito. Ang gusto niya makiparty pa rin ito. Isayaw siya. Hindi ganitong hindi na nagpakita. Wala tuloy katuturan ng kasayahang nagaganap ngayon sa paligid niya. God, why do I have to feel so miserable? Daing ng isip niya. Naiinis na ako sa kanya and yet I want to be in his arms. I want to feel his body close to mine. I want to feel his breath on my skin. Naiiling na napayuko siya. Malaking kamalian na sumama pa siya sa party na to. Do you think it's okay if I dance with some other girls? Paliniyak ni Rick. Tumango siya. Yung iba rin naman kumukuha ng ibang kasayaw. Hindi na kailangang dagdagan pa niya ang sinabi. Masigla nang lumayo si Rick. Nilapitan ng isang babaeng kanina pa tinitingnan. Kilala niya ang babae sa mukha. Isang junior student na madalas sumasali sa mga oratorical contest. Okay ang taste mo, Kuya Rick. Naisip niya habang tumatayo. Ayaw muna niyang sumayo. Kung nakaupo na rin siya roon, ay posibleng may kumuha sa kanya. Palihim siyang umalis at tinungo ang bandang likuran ng biology building. May mga simentong upuan doon na nagsisilbing hadlang sa mga namumulaklak na halaman. Uupo muna siya roon at sasagap ng sariwang han. Hindi pagluluwagin pala muna niya ang dibdib. Hindi sa nasagap na usok ng mga sigarilyo, kundi sa sama ng loob. Masama ang loob niyang matatapos ang gabi ng nasayang ng pagpapaganda niya, na hindi naman sila nagkasayaw ni Brylon. Naramdaman niya ang pag-init ng mga mata at bahagyan niyang pinahid sa sulok ng mga iyon ang panyong dala. Nagulat pa siya ng bahagyang kumaluskos ang mga tuyong dahon sa kanyang likuran. Takot na napatayo siya ng maaninag ang isang lalaking palakipot. Bahagya lang kasi ang tumatanglaw na liwanag sa gawing iyon at nakatiklukod pa ang lalaki sa pamulaan niyon
kaya di niya makilala kung sino. You're so beautiful out there. Nakahinga siya ng maluwag nang matiyak na si Brylon ang palapit. But you're more beautiful here, in the dark. Naalarma siya ng maamoy ang alak sa hininga ni Brylon. Marunong na ba itong uminom? Lasing ba? Pero diretso namang magsalita. Pasensya ka na, anito. Hindi ko napahindian yung nag-alok sa akin na uminom. Isang shot lang naman. Wala namang dahilan kung bakit kailangan kang humingi ng pasensya sa akin. Yeah, ani Brylon na waring may sakit at pait sa tono. Ang gumagawa nga lang pala ng ganun, yung magnobya. Dahil ayaw ng lalaki na magalit ang nobya niya. Pero hindi naman kita nobya. Ako lang ang nagpapalagay na ganun. Pero kung naligaw ka lang sa tamang paraan, madaling-madali mo kung magiging nobya. Gustong isigaw ng isip niya kay Brylon. Pero kinontrol niya ang sarili. I know I made you miserable these last few days, sabi uli ni Brylon na bumuntong hininga pagkatapos. Akala ko kasi, pwede yung sistema ko. I was a fool to ignore the signs. Pero ngayong gabi, parang gusto niyang maawa. Ang dating tinig ni Brylon sa pandinig niya ay may garalgal. Alam ko ng real score ngayong gabi. Alam niya, si Rick ang tinutukoy nito. Tumalab ang plano niyang pagsilosin din ito. I'm sorry for what I've done, Molly. Parang may curse ang paraan ng pagkasabi niya, Brylon. Please don't worry about the bracelet. Natigilan siya. Maang na napatitig dito kahit di niya maapuhap sa dilim. Ang mga mata ng karap. Nasa akin na yun. Napatda siya. Hindi totoong nawala yun. Ipinakuha ko yun para hindi mo na maisauli sa akin. Kanino? Tanong niyang may nais na bumangong galit sa dibdib. Huwag ka sanang magagalit sa taong inutusan ko. Her intention was for both of us. Ang gusto sana niya, her, babae ang kakutsaba ni Brylon. At ngayon pa lang, halos nahuhulaan na niya kung sino. I trick you into loving me. Pero hindi pala pwede ang ganun. From now on, I'll never bother you again, Molly. Yun lamang at tumalikod na si Brylon, yukong-yuko. Dapat ay pinagsalitaan niya ito ng masasakit. Dapat ay minura pa nga niya ang panlulokong ginawa. Pero wala siyang maramdamang galit sa puso. Manampay takot ang nakapaniro. Takot sa kulugan nang huling sinabi ni Brylon. Gusto niyang habulin ang binata at sabihin hindi totoo ang drama nila Rick. Naiisa naman ang nararamdaman nila at nainis lang siya sa paraan ng panliligaw nito. Pero malayo na ito at hindi rin itiyak sa sarili kung gusto niyang ibaba ng gano'n na lang ang kanyang pride. Mag-isa siyang dumalaw kay Richelyn kinabukasan. Parang nagulat pa ito nang pumasok siya sa silid. Nakakatayo na ito at inabutan niyang nagsusuklay sa harapan ng salamit. Oh Molly, magta. Nung ako na hindi ko nasagot, natigilan si Richelyn. Yes, pwedeng maging sanhi ng pagkakasakit ang guilt. Napawang ang mga labi ni Richelyn sa pagkabigla. Alam niya. Kung hagad nito ang sinabi niya, dahan-dahan, waring nalalambot ang mga kamay nito, nalaglag ang hawak na brush sa sahig. Dahil sa katahimikan na magitan sa kanila ay waring nakatulog sa kanila kapwa, ang tunog na nilikha niyon sa kahoy na sarig. Paano mo nagawa sa akin noon, Richelyn? Gusto ko lang naman maging masaya ka, saka si Brylon. Kaya sinunod kong gusto niya. Pahalimit kong ibigay sa kanya yung bracelet. Hindi pa rin tumitingin sa kanya si Richelyn. Hindi mo pa ako kilala para malaman ang makakasaya sa akin at hindi. Napahigbi si Richelyn sa pagkakayo ko. Hindi ko gagawin yun kung alam kong ipapahamak mo. Believe me, Molly. Naaawa siya sa nakitang anyo ng kaibigan. Saka naniniwala naman siya sa sinasabi nito. At marahil na, nagkasakit lang ito sa pag-aalala. Sa pag-iisip na nagawa. Guilt, hindi naman ako galit eh. Aniya sa malumalay ni tinig. Gusto ko lang ikumpara. Kung totoo ang sinabi ni Brylon, noon lang nagawang tumingin sa kanya ni Richelyn. Inilahad niya ang mga kamay. Takbong yumakap sa kanya ang kaibigan. Sorry, Molly. Umiiyak ng sabi nito. My intention was good. But you need cash. Pabiro ng sabi niya na habang tinatapik ang balikat nito. Ipinarinig niya ang maikling pagtawa. Oy, walang involved na ano pa man ha. Ani Richelyn na biglang kumalas at sumeryoso sa pagkakatingin sa kanya. Walang ibinigay sa kahit na ano si Brylon. I know nagbibiro lang ako. Alam ko naman ang stand mo sa kanya. Gustong-gusto ko lang na kayo maging mag-steady. Malabo na siguro ngayon yun, Richelyn. Malungkot na sabi niya. Bakit? Worried na tanong ito. Basta malabo na yun. Sa darating na linggo ng wika, ay magkakaroon tayo ng presentasyon sa program class. Ani Miss Aniceto sa Filipino teacher nila. Ang bala ko'y dula ang itanghal natin, ang Florante at Laura. Nagpresenta si Sabrina na siyang gaganap na Laura.
Magastos din yun, bulong ni Maricar na katabi ni Molly sa upuan. Puro damit prinsesa ang isusuot niya. May kaya naman sila sabi niya. Saka siya nang nagpresenta. Ani Maricar na parang hindi nagagandahan sa ginawa ng kaklase. Ang kailangan ko ngayon ay ang gaga na Florente, yung makakapaglaan ng panahon sa pag-iensayo at syempre handa rin gumasta ng costumes. Si Brylon, ma'am, sabi agad ni Sabrina. Uy, ugong na tukso ng iba pero tumigil din agad nang tingnan ng matalim ng guro. Ano, Brylon? Baling ni Miss Aniceto kay Brylon. Pwede ka bang Florente? Tumayo si Brylon.